Tama si Attorney Libayan, si Jinggoy ay puwedeng ipatawag at si Batoy puwede pa din pumunta sa Senado kaya nasa coercive power pa din ang Senado. Tama po yun, eh. Ang point po kasi 'pag wala pong coercive power, hindi mo na kaya. Halimbawa nga po yung nasa abroad. Wala na ka namang power na pauwiin mo yun ng gusto mo, eh. Tama po yun. Nakakulong lang sila pero miyembro pa sila ng 24. Puwedeng mag-request yung Senado pag kinakailangan magpasya ni ano na padaluhin sa sesyon. Dapat sinugod mo sila, Erich. Yun nga, 'di ba? Dapat. Yan, mahilig sa pananakot. Badong, meron pa noong hinamon ni Bitag yung kapatid ni Cesar Montano. Sabi sa ring tayo, magkita naman, nagpunta si Bitag. Talaga? Nag-ano naman sila, nagpang-abot ba sila ng kapatid ni Cesar Montano? Iiyak din niya si Tulfo. Kakatawa ka, Sir Buds. Oo nga naman, huli na ang lahat. Huli na talaga, eh. Katawa-tawa na si Bendalo and BRC Chair. Kakaawa 'no, naawa ako sa kanila. Pati tapang-tapangan nila nakakaawa, eh. Baka daw bago mag-Monday aarestuhin 18 Marines. Alam niyo po, yung kaso po na cyber libel, fianceable po 'yan. Matagal po 'yan. Wala na sanang lumipat sa kalaban para hindi masayang pagkakataon na ilaban ng totoo, Sir Badong. Ako nga, gusto ko nga lumipat na yung lumipat para maituloy na nila lahat ng gusto nila, eh. Tapos sisingilin natin sila, bakit hindi na naman nag-iimbestiga? Hindi kaya gamitin ni Tulfo ang mga NBI para maharang at madampot yung nasa BRC? Hindi naman yan yung sinabi niya, eh. OSAA, papadakip niya sa OSAA. Pag hindi raw sumunod yung OSAA, siya mismo kukwelyuhan niya. Gaganito yung parang mga kriminal na kakalad ka rin niya palabas. Hindi kaya yan. Ang totoong matapang si Senator Robin Hood. Naging negotiator siya ng government at MILF. Pumunta mismo si Senator Robin sa kuta ng MILF. Natatandaan ko po yan. Kahit Abu Sayyaf. May bihag yung Abu Sayyaf. Pumunta ron si Robin Padilla. Nanghingi ng mga palalayain. Nung kausuhan pa po ng Abu Sayyaf nun. Matapang kasi praktisado na ang dalawang ulo niya, sir. Pinalayas pa niyan China pero nang kaharap na niyan China ambassador, ang tahimik ni Erwin hindi nagsasalita. Di ba yan din nag-ano? Ano ba yung sinabi niya sa China nun? Matindi sa salita yan, eh. Boss Buds, totoo ba na si Senator Villanueva na transfer ba kay Gatchalian? Wala pa naman po. Yan po ay ano pa lang. Yan ay bali-balita pa lang pero hindi pa po siya nangyayari. Defense mechanism kasi may nabulgar. Correct. 'Di ba? Tama 'yun. May nabasa po ako pag sasampalin daw yung mga empleyado ng Senado, sabi ni Erwin. Diyan magaling yung mga Tulfo, yung sa mga maliliit. Pero mo, pag-iinitan yung ano, pag-iinitan yung mga tauhan ng Senado, bakit daw natuloy yung BRC? Ikaw nga, senador na, hindi mo pa napigilan. Yung tauhan pa kaya. Mga senador po yung yun yung unfair, eh. Matapang ka pala, eh. Di dapat ikaw yung pumigil kay Marcoleta at kay Cayetano habang sila ay nag-hearing. Sisisihin mo bakit natuloy yung hearing yung mga tauhan nyo lang. Kawawa naman yung mga tauhan. Yun yung point ko, eh. Kawawa yung mga tauhan dyan
sa tapang-tapangan nila. Pagdidiskitahan, heads must roll daw. Okay. Buddy Buds, kumusta na yung tinokis mo na tombits? Boss Buds noon hinampas ni Bato yung desk ni Erwin, tahimik siya. Correct. Harap-harapan yun. Buddy Buds, matapang si Cayetano, hinamon ng suntukan si Subiri. Talaga? Baka tokes din. Alam ko hindi sila atrasan ni Cayetano sa tokesan. Parang ganyan yung kinaso kay Senator Marcoleta pero kay SRM, private money for campaign. Kay Tuta, taxpayers money. Hindi po pwede, iba po. Ito po, binigyan ka ng regalo mula po sa nakaw. Kay Marcoleta po, hindi po regalo yun campaign contribution. Dapat magkaiba po yun Alam po nung tutulong sila para mangampanya. Ang tanong po, mali po ba yun? Yung campaign contribution. Hindi naman po mali yun, hindi po pinagbabawal yun Ang tanong, yung pera bang galing sa nakaw, mali bang tumanggap ka ng pera ng galing sa nakaw? Mali po. Yung tumanggap ka ng campaign contribution, mali ba yun? Hindi po. Yun yung pagkakaiba nun. Hindi po pareho yun. Yung isa galing sa nakaw, yung isa campaign contribution. Lahat po ng mga politiko tumatanggap po ng campaign contribution kasi hindi po nila kayang manalo, hindi po nila kayang mangampanya kung wala pong campaign contribution. Sino po magpapasya dapat? Kung tama, illegal o legal yung ginawa ni Marcoleta. COMELEC. Ano sabi ng COMELEC? Walang nilabag na batas. Putya, wala pala nilabag na batas Sir Badong, ang galing nila makialam sa away mag-asawa pero sila ay babaero. Kaya nga nila pinagbabati, di ba? Napansin nyo, unang nilang ginagawa, ano man ang naging kasalanan, pagbabatiin, sasagutin pa yung pangmotel. Nation Servants contribution dapat ideklara sa SOSE. Kaya nga po, yan yung sinasabi nung una na kasalanan ni Marcoleta. Di ba? Hindi niya raw dineklara sa SOSE. So, sino po magsasabi kung may mali si Marcoleta? COMELEC. Sabi ng COMELEC, wala siya nilabag na batas Alam niyo po, madali po kasing sabihin yan pero dapat po katulad niyan, madali nilang sabihin, may Abilino versus Cuenco Kaya tama tong ginagawa namin. Sinabi ba yan ng korte? Kayo lang nagsabi dahil pabor sa inyo O di, kung hindi legit yung ginawang hearing ng BRC, bakit ginamit na reason ng US yun para tanggalin ang visa and diplomat si Tambi? Ayan nga pala, hindi natin, nakalimutan ko pong ibalita. Kasama yan sa balita natin. Si Martin Romualdez po ay tinanggalan na ng visa ng US. Hindi na po siya makakapunta ng US. Dahil dyan po sa flood control. Hello Sir Buds. Simpleng problem solving lang, di nila magets. Sir Buds, parang 24 matching, kinulong lang yung dalawa, equals 22 na. Sagot nila, nasaan ang IQ ng mga to? Kaya nga po, bendalo sila Low bender talaga to si One Ball. Sinabi pa na niya na 22 senators na lang kuno. Patawa, komedyante, laos. Yun po yung masakit no? Talagang gagawin po nila ang lahat. Masyadong mayabang si Erich Tulfok. Akala ko ba babalik daw nila ang dignidad ng Senado. Ba't pananalita niya masahol pa sa siga sa kanto? Correct. Kung tototohanin niya yun, anong dignidad?
Ano pang dignidad ng mga senador, bibitbitin ka sa kuwelyo ng kapwa mo senador? Sa Davao City, pinasara ang sanitary landfill kahit kumpleto ang requirements, kaya ang utos ni Mayor Duterte, ang harapan ng DNR gawing pick-up point ng basura. Okey yun 'no, dun muna itambak yung basura 'no? Kakayanin kaya ng Tulfo makipagdebate kay SP Cayetano about sa Senate rules nang walang binabasa o script? Lawmaker versus law bender. Batch yung tinuro ni BBM mahaba po yun. Kung maiksi kasi, minuso niya lang. Hindi po automatic kasi yun eh. "Oh, Mr. President, picture na." Automatic yun. Gano'n ang pagtatrabaho sa kanila. Alam niyo po 'pag aksaya po, biruin niyo yun yung dinayo niyo, yung repair, hindi naman po hay naku. Bads, kakayanin kaya ng Tulfo makipagdebate? Siyempre hindi. Paldo, Sir Bads. Maganda yung 'wag lalaban si SP tapos idemanda nila si Erwin ng physical assault. Hindi po mapipigilan ni Robin eh. Lalo na ngayon may banta na. Kung talagang kaya ni Erich Tulfo bitbitin palabas si Cayetano at Senator Marcoleta, 'di na magsasalita 'yan. Malamang gagawin na lang kaso puro dakdak, walang walang galaw. Totoo naman, eh, kasi 4 na oras, nanood pa daw siya, eh. Ayun nga po yun, kung matapang siya at hindi niya ginawa yung, binitbit niya si Marcoleta tsaka si Cayetano, ang kahulugan po niyan mabagal siya mag-isip. Kasi ngayon niya lang naisip after one day. Mahirap po 'yan. 'Yun ang nagtatrabaho na pinagmamalaki ni Clearing. 'Yun ang mga trabaho, talagang nakakapagod 'yun, biyahe ka ng biyahe para magtuturo ng mga kaperasitong okey lang sana kung yung tinuturo mo, "Yan yung pinagawa namin, oh, malaking tulay." Yung dating pinuntahan na tulay, putya hindi naman pala sa gobyerno 'yun. Zero, ₱0 ang ginastos ng gobyerno. Pahiyang-pahiya sila dun, sa Davao, ano yun, anong pangalan ng bridge na yun, nakalimutan ko na. Last option ng mga bangag ang create ng chaos scenario para martial law. Alam nyo, posible yan sinasabi mo, Ma'am Jennifer, kasi ngayon pa lang, tignan nyo 'tong sinasabi ni Auntie Claire. Para suportahan yung sinabi ni Ma'am Jennifer. Ayan 'no, sila yung nag-a-announce, hindi naman bago ang ganitong aksyon dahil noon pa nila nais iluklok sa puwesto ang kanilang poon naghahaman sa kapangyarihan kahit wala pang 2028. Nasa mandato naman po ng law enforcement agency at investigating bodies na aksiyunan ng mga ganitong klaseng illegal activities. Mag-ingat po tayong lahat sa kampo ng kadiliman. Yan po ang sinabi ni Auntie Claire. 'No, na yung mga kampo ng yung mga speculation and destabilization plot against President Bongbong Marcos. Alam niyo po, wala pong gobyerno na magpo-promote po na may destabilization plot sa gobyerno. Hangga't maaari kahit meron nga nililihim, eh, bakit? Sa foreign investors. Biruin mo nag-a-attract ka ng foreign investment tapos ibinabalita mo na merong, nagbabalak na patalsikin si Marcos sa kanyang tungkulin. Kalokohan po 'yan. Sino pong foreign investors ang mag-invest sa Pilipinas kung ina-announce ng spokesperson na mayroong nagde-destabilize sa gobyerno? Kaya talagang tama yung sinasabi niyo na pino-promote pa nila yung kaguluhan, eh.
Sila po nagpo-promote, hindi tayo. Wala naman nananawagan na lusubin natin ang Malacanang, wala pong gano'n, eh.